Gusto nating pag-usapan ang tungkol sa enduring sound doctrine. Nasabi ko po sa inyo na sa mga panahon ngayon ay talagang kailangang alam po natin ang salita ng Diyos, at least comprehensively. Okay? Anong ibig sabihin ng comprehensively? Yung parang arc baga ng ganon, na ang nandito na verse, ang dito na verse, ang dito na verse, ang dito na verse, nagkakadugtong-dugtong at hindi nagkukontra-kontrahan. Okay? Huwag tayo doon sa mga mananampalataya na ang tawag sa English, mga mediocre. Mediocre, alam niyo, total ako ligtas, bahala na, total ako ligtas. At mayroon din siyang pinanghahawakan na bersikulo tungkol sa kanyang kaligtasan. But let us not forget, mga kapatid ko at mga kaibigan, na ang plano ng Panginoon ay hindi lang para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. In fact, ang salita ng Diyos nagpahayag sa atin ng maraming mga bagay maliban pa doon o mas marami pang mga bagay kaysa patungkol sa kaligtasan. Kung pag-aralan niyo ang mga sulat, for example, ang sulat, the epistles, came from the book of Romans to the book of Hebrews. Yan po ay sulat sa mga mananampalataya. At ang purpose, hindi lang na ma-review nila ang kaligtasan, kundi makita nila ang mga, hindi lang, kundi ang mga ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay at patuloy na ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay, hindi lang yung paglilingkod sa Panginoon. Ang ibig sabihin, malaki po ang scope ng tinatawag comprehensive Bible learning or Bible education. Kung kaya't dapat po, by the grace of the Lord, naintindihan po natin ito. Similarly, mga kapatid, na ang panahon po natin ngayon, alam ko po na alam ninyo yan, na maraming mga nagpapahayag din ng salita ng Diyos sa YouTube, sa Facebook. Okay? Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, madadayaan tayo ng mga yung naglalagay o naggagamit ng salita ng Diyos, subalit pinipilipit ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapahamakan. Meaning, may mga taong wittingly or unwittingly ginagawa nga po yun. Ang iba ay para sa pera, ang iba ay para kilalanin siya o makilala siya, at marami pang ibang mga motivations dyan. Ang iba naman sincero, but sincerely wrong. So marami po dyan sa social media ang ganon, na ang pagkakaiba ng mali sa tama ay parang gabuhok lang ang diferensya. Gabuhok lang. At kung hindi po tayo discerning, then maaari tayong madayaan. Hindi naman sa kaligtasan kung naligtas kayo, pero madayaan tayo sa tinatawag steadfastness. Sabi ng 2 Peter chapter 3, you will fall from your steadfastness. Meaning, mawalan ka ng premyo doon sa langit. Okay. So because of that, we would like to study the Word of God more intensively. At ito ngayon ang isa sa paraan, be like the Bereans in the last days. Sino nakarinig ng salitang Berean? Berean. Hindi po yan prutas, ha? Baka sabihin nyo, biriran. Hindi po yan. Berean, mga Christians po ito sa Berea. Nasa parte ng Turkey. Okay? Ito sila ang mga Bereans, mga Berean Christians. Gusto nating tingnan ang kanilang kalagayan at ang kanilang attitude sa salita ng Diyos. Okay? Sige po, basahin natin. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagugan ng mga Hudyo. Si Pablo at si Silas nagpahayag ng salita ng Diyos sa isang lugar sa Thessalonica. Now, ito ang tinatawag pangalawang missionary journey ni Pablo at ni Silas. Okay? Doon sa pagpahayag nila sa Thessalonica,
ang mga Hudyo doon gustong patayin si Pablo. Kaya pinaalis sila agad pag nakipinayaon sa gabi ng mga kapatid. So gabi sila, pinaalis na si Pablo at si Silas kasi may nagpaplano na patayin si Pablo at si Silas doon sa Thessalonica. Pagdating nila sa Berea, ito ang nangyari sa verse 11. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga mga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at siniyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Itong mga taga-Berea, ikinukumpara sa mga taga-Thessalonica. Ang mga taga-Thessalonica, kinalaban si Pablo, ayaw sa salita ng Panginoon. Itong mga taga-Berea, tinanggap nila ang salita ng Panginoon at pansinin po ninyo, with all readiness of mind. Ang ibig sabihin ng readiness of mind, bukas po ang kanilang mga isipan, gusto nilang matuto. They are willing to learn. At yun po ang isa sa napakamahalagang katangian ng isang taong gustong matuto. Mayroong tinatawag willingness. Sabi nga ng John chapter 7 verse 17, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be good or whether it be of God or of man. Kung ang sino man ay gusto, ang willingness comes first before instruction. Grabe, ano? Meaning, alam ng Panginoon kasi, nababasa kasi niyang isip at puso natin, kung hindi ka naman willing magsunod, bakit ipapahayag pa niya sa iyo ang katotohanan? Kaya very important itong readiness of mind or willingness of mind to learn. And then tingnan niyo ang kanilang ginawa. They search the scriptures weekly. Weekly? Linggo lang sila nagbabasa ng Bible? Hindi. Daily. Araw-araw. Nandoon ba si Pablo sa kanila? At si Silas, tinuturuan sila magbasa at mag-unawa? Wala. So meaning, nagkaroon sila ng tinatawag self-study or self-learning. Araw-araw binabasa po nila, sinisiyasat po nila ang salita ng Diyos. Tinitingnan nila kung ang sinasabi ni Pablo at sinasabi ni Silas ay naaayon sa salita ng Diyos. Yun po ang mga tinatawag tunay na fundamentalist. Kung anong sinasabi ng Biblia. Kinukumpara nila ang sinasabi ni Pablo at ni Silas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Alin kaya ang paniniwalaan nila? Siyempre, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, ito po ang mga taga-Berean. And I want to be like a Berean Christian by the grace of the Lord. Okay? Ngayon, tulungan tayo ng Panginoon. May i-examine tayo na passage, i-apply natin ang paraan kung paano tayo maging katulad ng mga Bereans. Meaning, ang expectation ko sa preaching na ito, pagdating ninyo ng bahay, maaring i-review ninyo ito, o kaya magsimula kayo na magkaroon ng pagbabasa personal ng salita ng Diyos at i-apply ninyo ang tamang pagsisiyasat sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salitang search doon, search the scripture, nasabi dito, sinisiyasat. Nang ibig sabihin niyan, masusing sinusuri. Sinusuri ng mabuti. Tinitingnan ng mabuti. Ganun po ang dapat na attitude natin. Okay? So, subukan po natin. Ito po ang acronym ng pag-aaral po natin. We need the Spirit's help. So, ang word na soil, magpaalala sa atin na we have to soil our hands para tayong kailangang magparumi ng ating kamay sa pagtatrabaho para may makuha tayo na
makakain po natin. In searching for the truth from the Word of God, it takes time. Okay? It takes time. Ang description ng Bible sa mga taong gustong matuto, sabi sa Proverbs chapter 2, if you cry after knowledge, and that's not easy, crying for knowledge, para kang bata na nagsabi, Lord, kailangan ko ito. Tulungan mo ako. Yun ang crying. Hindi pwede ang tinatawag easy-go-lucky na attitude sa pag-aral ng salita ng Diyos. Sabi ko sa mga estudyante ko noon, sabi ko sa kanila, hindi ko kayo bibigyan ng rake. Alam niyo yung rake? Yung kagkag. Kasi kung bibigyan ko kayo ng rake, ang makukuha lang ninyo dahon. Ang dahon, ano naman yan? Magamit mo naman fertilizer. Ang ibibigay ko sa inyo, pikmatok. Ibigay ko sa inyo crowbars. Ibibigay ko sa inyo mga pang-drill. Upang humukay kayo. Hukayin ninyo. At sa paghukay ninyo, makakuha kayo ng maybe iron, then bronze, silver, gold, and precious stones. Dahil sabi ng Book of Proverbs, cry after knowledge, and then, ang sumunod doon ay, if you will, search for it like hidden treasures. Saan ba kinukuha ang hidden treasures? Sa ibabaw? Nahulog lang yon ng naghukay. Saan ba kinukuha ang hidden treasure? Sa ilalim. You have to dig. I have to dig in order to gather treasures ng salita ng Panginoon. So, kaya ba natin ito? Hindi. We need the Spirit's help. We cry for knowledge. We pray for it. Dahil ang salita po ng Diyos, ang author ay ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng 2 Peter, chapter 1, ang private interpretation ay bawal sa pag-aral ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay ipinasulat sa mga holy men of God as they were carried along by the Spirit of God. They were moved by the Spirit of God. Ang ibig sabihin, habang sumusulat sila, bagamat hindi sila dinidiktahan ng Banal na Espiritu, kundi ang Banal na Espiritu, sa kung ano man ang isusulat nila, ang Banal na Espiritu ang nag-guide sa kanila para isulat ang mga yaon. That's why ang original na scriptures that is written in Hebrew, part of Aramaic, and then Greek language ay talagang all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for teaching, for instruction, for correction in righteousness. So, ang ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Okay po? So, we need the Spirit's help. Then, dito muna tayo sa observation. We will make a lot of observation. Isama na rin natin ang interpretation and then ang application. So, ang observation, dito tayo magtatanong. May 6 na mga katanungan na pwede mong itanong paulit-ulit. What? When? Where? Why? How? And then, ano pa yung isa? Who? Who? Sino? Okay? Pag patuloy mo yan gawin, hindi mo na kailangan itong acronym. Automatic maintindihan mo yan. Kailangan ka mag-pray, then make some observation. Isulat mo mga observations mo, and then maya-maya, interpret anong ibig sabihin ng writer diyan sa naobserbahan mo. Kasi bawal nga ang sarili mong interpretasyon. And then, ano ang katotohanan ito sa aking pamumuhay ngayon? And that is the application. If you are a preacher, of course, what you observe, you organize. Pero ang gagawin ko ngayon, hindi ko inorganize. Ibig sabihin, we will just make observations. Kasi ang organize is, titingnan ko ang big idea, the big idea or the big thought, and then titingnan ko ang flow ng big idea na yan.
Ano ang daloy ng kaisipan? So, babahagi ko yan, 1, 2, 3, 4, or 5, depende. Yun ang tinatawag nating outline. Alam ko na pinag-aralan ninyo yan sa English at grammar ninyo. So, I now, by the grace of the Lord, we would start with Acts chapter 8, verse 26 down to the verse 38. Now, makinig kayo ng maigi. Now, an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go toward the south, along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. So, angel of the Lord, nagsalita ang anghel ng Panginoon kay Philip. At sinabihan siya, bumangon ka dyan at pumunta ka doon. Sabi doon, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang. So magtatanong tayo, sino ang nagsasalita? Sabi dito, angel of the Lord. Okay? Okay, ang tanong ngayon, positive na ba tayo, angel of the Lord? Angel of the Lord. Sa ating kapanahunan ngayon, kailangan ba nating mapakinggan o may mag-appear sa atin na angel para malaman natin ang kalooban ng Panginoon? Sa lumang tipan, mayroong ganon. Nang hindi pa nasulat ang Biblia, mayroong ganon. In fact, ang angel of the Lord sa lumang tipan, tinatawag sila, okay? Christophanes. Hello. Medyo malalim yon. Pero sabi ko sa inyo, enduring sound doctrine. Ang Christophanes, ang appearance o pagpapakita ng Panginoong Jesucristo in visible form sa lumang tipan. Ang tawag diyan, Christophanes. May mga insidente diyan, para sa halimbawa, si Jacob doon sa Brook Jabuk, nakipag-wrestlingan doon sa tao. Pero later on tinawag niya, I have seen God face to face. At alam niyo kung sino yung naka-wrestlingan niya? Ang Panginoong Jesucristo. Angel of the Lord ang tawag doon. Okay? Si Samson, nakita rin yung angel of the Lord. Ay, okay? So, tinawag yun. Makikita mo, dahil sa sinasabi nila, maging si Hagar, kinausap ng angel of the Lord. Pero makikita mo, nangangako siya na katulad ng pangako ng Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos yun, ang Panginoong Jesucristo na nangungusap sa kanila. Okay? So, ang tanong ngayon, itong angel of the Lord, iyan pa rin ba ang nangusap kay Felipe? Baka manalangin kayo, Panginoon, pakitaan mo ako ng anghel para malaman ko kung kalooban mo ang gagawin kong ito o hindi. At lumabas sa iyo, nagpakita siya si Angel Moroni. Kilala mo si Moroni? Ang angel na nagpakita kay Joseph Smith. Delikado. So tanong tayo, ito bang angel of the Lord? Katulad ba sa lumang tipan na angel of the Lord? Again, enduring sound doctrine. Sige, i-forward natin para agad-agad makita natin. Verse 29. Then the Spirit said to Philip, Go near and overtake this chariot. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? At sinabi kay Filipe ng Espiritu, angel of the Lord, tapos Espiritu. Hello? Mayroon bang discrepancy doon? Mayroon bang pagkasasalungat yun? Hindi po. Wala po. Paano natin nalaman? Ang word kasi na angel, hello, makinig ng maigi. Ang word na angel, from sa Griego na salita, ang ibig sabihin,
ah, messenger. Messenger. It was translated as messenger. At ang banal na Espiritu ay messenger pa rin. So ang angel of the Lord dito na sinasabi ay ang banal na Espiritu. Tingnan nyo ang context, yun ang nagkausap kay Philip at yun ang patuloy na nagkausap kay Philip, Spirit of the Lord. Now, paano magsalita o mangusap ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya? Paano? Kailangan kang makarinig ng shhh. Ganun ba yun? Alam niyo sabi ng Bible? Romans chapter 8, verse 14 to 16, the Spirit speaks with our spirit that we are the children of God. Anong ibig sabihin? Ang banal na Espiritu nangungusap sa ating espiritu. So, ang messenger dito ay ang banal na Espiritu, kinakausap si Philip sa kanyang espiritu. At mababasa ninyo yan, pagdating nyo sa Acts chapter 16, andyan si Pablo, sabi ng banal na Espiritu sa kanya, huwag kang pumunta sa Asia. Huwag kang pumunta sa Bithynia. The Holy Spirit is very active doon. So, meaning, sa ating kapanahunan ngayon, balik tayo doon sa Acts chapter 8, verse 26. Sa ating kapanahunan pa ngayon, hindi natin kailangan may lumitaw na anghel. Application na ito, ha? Hindi natin kailangan may lumitaw na anghel sa ating harapan at magsabi sa atin, may tunay talaga na, may impyerno talaga. Maniwala ka. Mayroon talaga ng langit. Hindi natin kailangan yon. Kung sa theology pa, hindi natin ang kailangan ng extra biblical revelation. May mga tao kasi ngayon na naniniwala, tunay nga na may impyerno dahil may napunta daw doon, tapos nagpatotoo, ay may naghukay pala, malalim daw na hukay, tapos nakarinig about 1 kilometer, din nakarinig ng mga nagngunguy-nguy na mga tao. Kaya paniwala nila, mayroon talaga ng impyerno. Ganun ang ebidensya mo. Ang ebidensya ko na mayroong impyerno, si Jesus Christ nagsabi, paulit-ulit sa kanyang salita, mayroong impyerno. Hindi ko na kailangan ng iba pang patutuod yan. Naniwala ako sinabi ng Panginoon. Diba? Yun ang ibig sabihin. So, hindi natin kailangan may mag-appear na anghel o may mapakinggan tayo na boses para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon sa atin ngayon, dahil tapos ng Biblia, maintindihan po natin ang salita ng Diyos o makausap tayo ng banal na Espiritu sa ating espiritu. Okay? Ating espiritu. Romans 8:14. The Spirit speaks or the Spirit witnesses with our spirit. So ang tao, alam natin may tatlong bahagi. Spirit, soul, and body. Ang espiritu natin ay pinanganak ng muli. Kailangang, hello, makinig kayo ng maigi, kailangang mapagmatiyag yan sa kalooban ng Diyos. Paano maging mapagmatiyag? Walang itinatago na kasalanan sa ating buhay. Walang pansariling agenda. Okay? Si Philip, sa kanyang kalagayan, walang pansariling agenda dito. Siya ay nagwi-witness, meaning siya ay nagpapagamit sa Panginoon. Open siya. At paano ito nangyayari? Merong tinatawag in English, that's the word intuition. Intuition. Ang word na intuition ay hindi mo na kailangang isipin, i-analyze, malalaman mo agad na ang nagbibigay sa iyo ng intuition na yan ay ang Diyos. And you know, it is granted of God sa mga tao na mapagmatiyag sa kalooban ng Panginoon. So si Philip, ganun yon. Okay? So solve ng angel of the Lord. Tingnan nyo. Very clear ang description, hindi magkakamali si Philip. Kailangan siyang tumayo o magtindig at siya ay pumunta toward the south. Okay? May description? Timugan.
Tapos, may daan doon na pababa doon mula sa Jerusalem papunta sa Gaza. Ito ngayon na pinag-usapan dyan, Jerusalem. Tingnan mo ang mapa. Ang mapa niyan, ito ang Jerusalem, nasa upper portion, nandito na parte sa baba, ang Gaza Strip. Sa baba pa ng Gaza Strip ay ang Egypt. Okay? So, sabi kay Felipe, tumindig ka, pumunta sa dakong timugan, sa daang palusong. Pababa na. Mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang. Okay, now, I believe mayroon tayong makikita dito at siya'y nagtindig at yumaon at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia. Taga saan itong lalaki? Taga-Ethiopia. Okay? Isang bating, ang bating eunuch, na may dakilang kapamahalaan sa sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba at siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaiah. Unahin natin yung word na pabalik. Kung pabalik siya, we are just making observation, kung pabalik siya, galing sa Jerusalem, pababa siya o pataas? Pababa, pataas? May nagsabi pataas. Pababa, pataas? Anong sabi ng Espiritu? Balikan natin ang verse 26. Anong sabi ng Banal na Espiritu? Sa daang palusong. Anong ibig sabihin palusong? Pababa. Tama ang geography ng Banal na Espiritu. Tama? Yes, dahil ang Jerusalem nasa taas na parte. Pababa ay yung Gaza. Papunta ng Egypt, papunta ng Ethiopia. Ethiopia, saan ang Ethiopia? Saan? Sinong nakarinig ng Ethiopia? Ethiopia is a country in Africa. Africa is a continent with 54 countries. Okay? Ethiopia. Kaya lang hindi masyado pinapaalam yan sa atin. Pero sabihin ko sa inyo, we are referring to biblical geography. Mahalaga po ang biblical geography in the last days. Mahalaga po yan. Walang play of words sa Bible. Okay? So binanggit ang Ethiopia, palusong doon ang bating. Saan siya galing? Sa Jerusalem. Bakit siya napunta ng Jerusalem? Para ano? Sabi diyan? Para magsamba. Balikan natin ang verse 27. Anong sabi sa 27? At siya'y nagtindig at yumaot at narito ang isang dakilang lalaking taga-Ethiopia. Isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. Sasamba sa Jerusalem? Ano ba ito siya? Siya ba ay talagang African? O kung siya ay Hudyo, na alam niya, kailangan silang magsamba sa Jerusalem? Very important yan. Anong panahon ba ito? Magtatanong tayo, anong panahon ba ito? Anong panahon ito? Si Apostol Pablo, pagdating mo sa Acts chapter 9, nandiyan na si Apostol Pablo. Acts chapter 8, mayroon ng istorya dyan sa kanya. Okay? Siya ang nagpapatay doon kay Stephen. But Acts chapter 9, anyong conversion ni Apostol Pablo. So, sabi ng mga scholars, after na mamatay ang Panginoong Jesucristo, mga 25 years after, nandiyan si Apostol Pablo. Nagmi-mission na. So sabi natin, AD 60 ito. AD 60. Kung AD 60, hindi pa nagiba ang templo sa Jerusalem. Tama? Kailan ba nagiba ang templo sa Jerusalem? 70 AD sa panahon ni Nero. Again, we are searching, scrutinizing, sinusunin natin ng mabuti. We are referring to historical background. We are referring to geographical background.
Kailangan ba yon? Again, enduring sound doctrine. Ang problema sa atin, makinig kayo ng maigi, may tumawag sa aking pastor, sinabi ko rin sa kanya ito. Sabi ko sa kanya, ang problema sa atin, kahit na doon sa Bible School, nang tinuruan tayo, ang tingin natin sa Biblia is only a spiritual book. Oo nga, spiritual book yan. Wala tayong argumento dyan. But remember, it's not only a spiritual book. It is also a geographical book. It is also a historical book. It is also a cultural book. And that's why kinakailangan sa pag-search po natin, aalamin po natin, ano ba ang historical background yan? Ano ba ang geographical background yan? Dahil pwede kayong madayaan. Halimbawa, pag makarinig ka ng salitang Africa, anong nasa isip mo? Mga taong gutom, naglilimahid, mga taong kumakain ng kapatao, cannibals. Mga tao na umiinom kahit saan, maruruming tubig. Yan ang nasa isip mo? Dahil yun ang sinasabi ng mga media na medyo-medyo. Yeah, pero ngayon hindi na po. Tingnan nyo sa internet. Tingnan nyo, i-research nyo ang Africa. I-research nyo ang Ethiopia. Alam pa ninyo ang Ethiopia? Siya lang ang country na hindi na-colonize ng Europeans. You research that sa internet ninyo, siya lang. Maybe one of the factors ay ang kanyang location. Nasa gitna kasi sila. Lahat ng 54 countries ng Africa, na-colonize po yan ng Europe. At alam naman natin ang ugali ng mga Europeans. Pag nag-colonize po sila, gamit nila ang relihiyon, babaguhin nila ang kultura mo, babaguhin nila dyan ang relihiyon mo. Ang ituturo sa iyo, ang Roman Catholicismo. Okay? Ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Maliban diyan, they who conquered countries, they obliterate the history of that country and they make their own history favorable to them. Totoo yan. Yan po ang ginawa nila. Okay? Kung may panahon na pumunta kayo sa Ethiopia, matitrace ninyo ng Ethiopia, nandyan sa kanila ang tradisyon ng Jewish culture. Na-preserve nila yon ang sa Ethiopia. So meaning, before na nagiba ang templo, mayroon ng mga Jewish doon. Okay? At nag-flourish sila doon. Sino nakakakilala sa inyo kay Selassie? Si Selassie? One of the African Prime Minister ng Ethiopia. Si Selassie, in fact, pinag-aakala ng mga Africans o ng mga Jewish Africans na siya ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagpatayo sila doon ng templo rin nila. Hindi rin natuloy. Pero ang point, ganito. Historical nga ito. Some informations about Ethiopia, Sipanaya 3:10. Basahin nyo, Sipanaya 3:10. From beyond the rivers of Ethiopia, my suppliants, even the daughter of my dispersed, shall bring mine offering. My dispersed. Anong ibig sabihin ng my dispersed? Mga ikinalat, pinapangalat. Yung pinapangalat ng ano? Anong history ng pinapangalat? Ang mga Hudyo, nang sila po ay lusubin ng Roman Empire, karamihan sa kanila nagsitakas, napunta ng Africa, napunta ng Ethiopia. Ito sa Sipanaya 3:10, hula po ito na kukunin ng Panginoon ang mga pinangalat, meaning yung mga nagsikalat na mga tao ng Panginoon, may suppliants, yung mga palaging nagkakaray sa Panginoon. The daughter of my dispersed, saan galing? Ethiopia. May reference tayo, Ethiopia. And by the way, idagdag ko po ito, kung gusto nyo mag-aral personal, kasi by time naman kayo siguro,
I have my Bible CD program na pwede ko ilagay sa hard disk, ilagay ko doon, tapos ilagay nyo sa Bible ninyo para pag-refer mo, halimbawa, pagbasa mo doon, Ethiopia. Paglagay mo ng Ethiopia, search Ethiopia, lahat ng verses na may word na Ethiopia, nandyan yan. At alam nyo ang Ethiopia? Genesis chapter 2 pa, mayroon na ng word na Ethiopia. Lumang-luma na itong bansa. Okay? Pero piniwala tayo na parang ito ay bago pa lang o kaya uncivilized people. They are not. Kaya nga doon may reyna, si Candace. Nabasa natin kanina. May reyna. So may kaharian. Tapos yung eunuch, tresurero. Treasurer, siyang umahawak ng kayamanan ni Reyna Candace. So mayroong established government na doon before pa ng Roman Empire. Okay? Pero niloko tayo ng history. Na parang nang pumunta sila doon, ang mga Europeans, ang mga aborigines doon, tawag nila aborigines, mga negros, tapos naka-G-string. Yun ang hinuli nila at ibinenta nila sa iba't ibang dako ng Europe. Pero, makikita natin from the Bible na ito nga sila, dati nang may kultura, dati nang mayroong governmental system. Okay? Dagdagan natin ang history. Sabi ko sa inyo, kailangan ng history. Ito po. Sige, basahin natin, sabayan ninyo ako. The Jewish philosopher Philo, about 40 BC, hanggang 40 AD, so about 80 years yan, who lived in Alexandria, Egypt, said that about 1 million Jews resided in Libya and Egypt from the Katabatmos to borders of Ethiopia. Saan na libro yan? From Babylon to Timbuktu, page 84, by Dr. Rodolph Windsor. I have that book. Hindi yan na-publish na libro. Mabutit nahanap ko, nakasulat pa, kinopya lang in pictures. And yan. Okay? Another one, kay Flavius Josephus. Itong sabi ni Flavius Josephus, sa Wars of the Jews by Flavius Josephus. Mayroon din akong aklat niyan. In the year 65 BC, the Roman armies under General Pompey captured Jerusalem. In 70 AD, General Vespasian and his son, Titus, put an end to the Jewish state with great slaughter. During the period from Pompey to Julius, it has been estimated that over 1 million Jews fled into Africa, fleeing from Roman persecution and slavery. So nakita nyo, lumalabas ang history dyan. Ang Ethiopia pala, pinananahanan ng mga Hudyo. Maraming mga tunay na mga Hudyo ang nandoon sa Ethiopia. And that's why, ang kultura po nila ngayon, parehas pa rin. Now, itong Ethiopia, hindi makonquer-conquer. Sabi ng encyclopedia, ng Wikipedia, ito pong sabi ng Wikipedia, okay? Ethiopia was able to negotiate alliances with the surrounding North African kingdoms and Russia, allowing it to be the only country in Africa to successfully withstand European colonialism. Medyo ang sumulat niyan, kalaban po ang Ethiopia. Mga kapatid, nag-observe lang po tayo. Pinabasa lang po natin yon. And then of course, dahil ang topic natin, enduring sound doctrine in the last days, so we have to tackle about geography. So, balik tayo doon sa Acts chapter 8. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. So, nasettle na natin yon. Ang angel of the Lord doon, na nagsalita kay Philip, ay ang banal na Espiritu. Messenger ang tawag. Okay? And then, tingnan nyo, anong nangyari? Nakita niya at napakinggan niya na nagbabasa ng Bible yung eunuch, yung bating. Nagtanong si Philip, naintindihan mo ba? Una-unawa mo ba ang binabasa mo? So, during that time, tapos na ang lumang tipan.
Wala pa ang New Testament, nasulat by the time, ang hawak nitong lalaki na ito ay ang Book of Isaiah. Ngayon, ang sagot, paano ako? At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ng may pumapatnubay sa aking sinuman at pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. And so, nagkasama sila doon sa karwahe. Ngayon, binabasa na dito, verse 32, ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito, siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan. At kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng mga manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Nabasa na ninyo yan. I believe, Isaiah 53 po yan. Ituloy natin. Sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Nagtanong dito ang bating. Medyo mahirap na tanong. Sabi na sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi sapagkat patay siya? Now, ang tanong, sa lumang tipan, malinaw ba na itinuturo ang resurrection? Ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon? Malinaw. Kahit sa Book of Isaiah, wala. Mayroon sa ibang parte. Sa ibang parte, He will not, hindi niya iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, o sa Psalms, that is in the Book of Psalms. Pero dito, sabi, in His humiliation. What is humiliation? Nakasulat yan sa Book of Isaiah. Okay? Anong humiliation? Yan ang pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Of course, sa Book of Isaiah, alam din natin yon na siya ay a virgin shall bring a child. Okay? In His humiliation, His justice was taken away. Anong ibig sabihin? His justice was taken away. Ang kanyang paghukom ay aalisin. Ito ang time na ang paghukom ng Panginoon ay hindi ipinagpatuloy dahil siya mismo ang hinukuman para sa iyo at para sa akin. Ang ibig sabihin, malinaw ang nababasa niya na sinasabi ng Book of Isaiah na mayroong magiging tao, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabayad ng kasalanan ng tao. At sa pamagitan niyaon ay mapapatawad ang isang makasalanan. Now, however, hindi niya alam. Paano naman ipapahayag ito? Sabi niya, sino ang maghahayag ng kanyang lahi? Sapagkat siya ay pinatay, inalis sa lupa ng kanyang buhay. Tingnan niyo ang verse 34. At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bagang sarili o sa atin mang iba? At binukan ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. So, sino ang ipinangaral ni Felipe? Ang Panginoong Jesucristo. Sino ang binabasa doon ng bating na sinasabi doon, siya ay dinala doon sa patayan, hindi niya binuksan ang kanyang bibig sa pagdepensa sa kanyang sarili. He opened that his mouth. Sino yun? Ipinapakilala na ngayon ni Felipe sa bating na ito ang Panginoong Jesucristo. Ang tawag natin dyan, nagwi-witness na si Felipe sa bating. Ginamit yung verse na binabasa niya at inintroduce ang Panginoong Jesucristo. Yan din tayo pag nagwi-witness, di ba? Hindi naman natin ang pinapakilala ang Baptist o kung ang ating organisasyon. Hindi naman natin ang pinapakilala kung sino mga santo-santa diyan, di ba? Ang Panginoong Jesucristo. At tingnan po ninyo, I believe si Felipe, ipinahayag niya na itong Kristo na ito
na namatay nga doon sa krus ng Kalbaryo, ito rin ang Kristo na nabuhay na maguli. Na sinasabi doon sa Book of Isaiah, siya ang magpapasan ng ating mga kasalanan. Ang sa maliwanag, kumpleto ang gospel na sinasabi. Tama? Ang ebanghelyo, mga kapatid ko at mga kaibigan, ay hindi po yan mababago at hindi po dapat pakulangan o kaya pasubrahan. Ang ebanghelyo is about the person. Sino si Kristo? Ano ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo? Sa dalawang capsulated truth na yan, pag ang i-present sa inyo na Kristo ay tao lang, agad hindi yan ebanghelyo. O kaya anghel, hindi yan ebanghelyo. O kaya Kristo na hindi pa tapos nagbayad ng ating kasalanan, hindi yan ebanghelyo. Okay, naintindihan nyo? So maliwanag dito na ipiniliwanag ni Felipe ang ebanghelyo sa bating. Now, ito na pang sumunod. We are making observation. Okay? Now, as they went down the road, they came to some water. And the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Saan nakuha ng eunuch ang katotohanan ng baptism? Saan nakuha? Sa lumang tipan, mayroon na ba ng baptism? Wala. Saan nakuha? Itinuro ni Felipe. Itinuro ni Felipe bilang ano? Requirement sa salvation? Hindi. Kundi itinuro na larawan ito, ang pagpapabautismo sa tubig ay larawan ng mangyayari o nangyaring katotohanan kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Paano natin nalaman na ganun ang ipinaliwanag niya? Basahin niyo ang Romans chapter 6. Sabi ng Romans chapter 6, si Pablo nagtatanong diyan, "Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised from the dead, so also we should walk in newness of life." Ano ang sinasabi ni Pablo diyan na baptism? Nasabi na, hindi ba ninyo alam? Bakit nagtatanong siya? Kasi itinuro niya yan. Na sinasabi niya, kung tunay ka na naligtas, then ipakita mo ang katunayan ng iyong kaligtasan sa pamagitan ng bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, hindi po requirement para maligtas ang isang tao. Pero itinuturo po yan kahit na sa panahon ng witnessing. Okay? Nalaman natin, si Philip, biniwitnessan ito. Hindi lang po siya nagtapos doon sa salvation, kundi nagturo siya na ang isang tao kailangang i-dedicate niya ang kanyang buhay. Okay. Ang sagot po dito, tingnan niyo ang verse. Verse 37. Observation lang. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. So, ano ang requirement para siya ay mabautisman sa tubig? Pananampalataya ng buong puso. Kangino? Sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ. So, meaning, pinapaliwanag ni Felipe kay sa eunuko na kung tunay ka na manampalataya, pwede ka bautismuhan dahil ang bautismo sa tubig, larawan, panlabas na larawan na nangyari sa loob, na ikaw ay namatay, inilibing, kasama ni Kristo. Now, importante po ba yan? Sabi ko sa inyo, paulit-ulit sinasabi ko sa inyo, may dalawang malaking o dakilang bagay na nangyari doon sa cross. Christ died for our sins. Tunay yan. Dakila po yan. Dahil si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, tayo pong nanampalataya sa Kanya, hindi na po tayo hahatulan. Ang lahat ng ating mga kasalanan, ito po ay binayaran na, tapos na, buong buo ng Panginoong Jesucristo. Christ died for our sin. Pero sabihin ko po sa inyo,
may isang dakilang katotohanan pa rin doon na nangyari sa krus ng Kalbaryo. Makinig ng maigi. Kasi alam ko na sa maraming mga pulpito, isa lang ang ina-emphasize. Christ died for our sin. Pero itong katotohanang pangalawa na importante sa buhay mo at sa buhay ko bilang mananampalataya, ito po, equivalent na mahalaga doon. Christ died for our sin, that's number one. Number two, you died with Christ. Yan po ang katotohanan na namatay tayo kasama ni Kristo. And I believe pinapaliwanag ito dito ni Felipe. Pinaliwanag yan ni Pablo. Sabi na, hindi nyo alam? No, you not? Na tayo ay namatay kasama ni Kristo. Pagdating mo sa Romans 6:6, knowing this, dapat alam natin yon, that our old man is crucified with Christ. At yan po ang totoo. Si Kristo ay hindi lang namatay na nagbayad ng ating kasalanan. Siya po ay namatay, nakahalili po natin. Okay? He became our substitute. Meaning, siya ang naging sin offering. Ang datihang pagkatao natin, isinama niya doon at namatay kasama ni Kristo. Yan din ang sinasabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but not I. Hindi na ako. Hindi na ang dati kong pagkatao. Kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Yun po ang totoo. Kaya nga sabi ng Biblia, hello, we must learn every day to die. Sabi ni Pablo, I die daily. Araw-araw, kailangang isipin natin, i-reckon. Very important yun, kasi yun ang panlaban natin sa temptations. Yun ang panlaban natin sa datihang pagkatao. Hindi ko na susundin ang gusto ko. Hindi na ang gusto ko ang dapat kong sundin. Bakit? Patay na ako. Di ba? Sabi ng Romans 6:11, likewise, reckon ye yourselves to be dead, indeed, unto sin, but alive unto God. Okay? Sabi ng verse 13, neither yield yourselves as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Verse 11, likewise. Ano ang word na likewise? Ibig sabihin katulad noon. Anong katulad niyan? Na ikaw ay namatay kasama ni Kristo. Yun ang nire-refer doon. Reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Hindi na tayo mamuhay sa kasalanan. Patay na tayo diyan. But alive unto God through Jesus Christ our Lord. Verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Anong pagkakaiba kung lagyan ko dyan ng let no sin therefore reign in your mortal body? Anong pag-iba ng not at no? May pagkakaiba? Wala. May pagkakaiba. English, may pagkakaiba mayroon. May pagkakaiba o wala? May pagkakaiba. Ang ibig sabihin, let no sin, hindi ka na pwede magkasala. What I mean, you can live perfectly, you should live perfectly. Pero ang tanong, reality, ganun ba yon? Hindi na tayo magkasala. Nagkakasala pa rin tayo. Pero ang sabihin, let not sin. Pag magkasala ka, huwag mong paghariin ang kasalanan sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin. Meaning, pag natalo ka sa labanan, huwag kang magpasakop dyan. Tumayo ka at sabihin mo, Panginoon, patay na ako, nanalo ka na para sa akin. Hindi na ako dapat o hindi na dapat na mamuhay ako sa kasalanan. Hindi na dapat na maghari ang kasalanan sa akin. I will fight and win over this. How? Una, confess your sin to God. Nagkasala ako, Panginoon. Patawarin mo ako. And then, take hold of the promise of God. Anong sabi ng Panginoon? If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi tayo perfecto, mga kapatid ko.
pero hindi pwede na paghariin ang kasalanan sa ating buhay. Okay? Bakit? Nanalo na tayo diyan. Patay na tayo. Yun ang ibig sabihin diyan. And I believe, ikinukuwento yan, itinuturo yan sa panahon ng witnessing. Balik po ako. So he commanded the chariot to stand still. And both Philip and the eunuch went down into the water and he baptized him. Anong nangyari? Ang eunuch nanampalataya kay Jesus Christ. Dahil doon, pwede siyang bautismuhan. Binautismuhan siya, kumuha ng tubig ng isang tabo si Philip at ibinuhos sa ulo ng eunuch. Tama? Hello? Tama? Hindi. Kumuha ng tubig, winisik-wisikan. O, wala nang ganon. Pero may nagtuturo niyan, sprinkling ang baptism or aspersion or buhos. Ang binabautismohan pa, bata na maliit. Tapos tinatanong ang ninong, nananampalataya ka. Tinatanong ang bata, nananampalataya ka na si Jesus Christ, anak ng Diyos. Ang sasagot ang ninong, opo, pero ang bata ang binabautismohan. Foolishness. That is foolishness. Di ba? Ito, naligtas na muna sa kabinautismuhan. At sa bautismo, lumusong sa tubig. Ano ang ibig sabihin lumusong sa tubig? Hindi po winirikan, winisikan, hindi po aspersion. Kasi po, ang bautismo sa tubig ay larawan ng paglibing. Mayroon bang ininilibing na winibisikan lang ng lupa? Mayroon? Wala. Tinatabunan ng lupa yan. Ganon din po tayo, nang binautismohan tayo sa tubig, ibinaon tayo sa tubig doon. Picture o larawan ng pagkalibing. At nang ibangon tayo, tayo po'y naglalarawan ng pagkabuhay na maguli kasama ni Kristo. So ngayon, may natutunan kayo sa observation. Application tayo, tapos na tayo dito. Nagsimula tayo sa verse 26. Sabi doon, and the angel of the Lord speak unto Philip. Right? Napatunayan natin na ang angel of the Lord is the Holy Spirit. Ang the Holy Spirit is speaking to our spirit. So, ano ang truth na makuha natin dito na applicable sa atin? God communicates. I must listen. Tama? Dahil ang Panginoon ay nagko-communicate sa atin, kailangang handa tayong makinig. Paano mag-communicate ang Panginoon sa atin? Salita ng Diyos. So, application. Mula ngayon, katulad ng Berean Christians, magbabasa ako ng Bible, sisiyasatin ko, uusyusuhin ko, sususuriin ko mabuti, daily. Hello? May sense? Sino sa inyo ang araw-araw nagbabasa ng Bible? And yet sabihin nyo, mahal kita, Panginoon, huwag magpakunwari. I'm not saying na kung nagbasa ka ng Bible, mahal mo na talaga ang Panginoon. Baka nagbasa ka naman mechanical. But I'm trying to tell you, ugali ng mga tunay na mga Kristiyano, ang mga Berean Christians, because they are willing to learn, nagbabasa sila ng Bible. Nagsisiyasat sila. They are searching daily. Pwede bang maging ugali ninyo yan ngayon? Marami na akong alam. Hindi ko na kailangan. Sige nga, subukan mo. Ano ang approach natin sa Biblia? Just a book of information or more of a book of nutrition? Anong sabi ng Panginoon? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, ang salita ng Panginoon, pagkain. Hindi lang siya mag-inform ng ating isipan. Pagkain ng kaluluwa natin. May nagsawa na ba sa'yo kumain? Nagsawa na kayo kumain? Basta alam ko, yung pagkain na yan, yung kanin na yan, alam ko pagkain yan, pero sawa na ako. Basta alam ko na pagkain yan. Ang tinapay, pagkain yan. Ang isda, pagkain yan. Ang gulay, pagkain yan. Ang karne, pagkain yan. Pero ayaw ko nang kumain. Alam ko na yan eh. Ganun ba yon? Is that our attitude towards the Word of God? You will not endure sound doctrine in the last days.
you will not endure. Kasi sabi ko sa inyo, marami dyan sa social media ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Akala mo totoo. Hairline difference ang pagkakaiba. Pagkakaiba. Lalo na in these last days. Kaya nga, kailangan magsuri po tayo. Kahit na ako, suriin niyo ang tinuturo ko. Suriin niyo, tingnan niyo. At kung may mali ako, sabihin niyo sa akin. By the grace of the Lord, hihingi ako ng tawad sa inyo. Pero sabihin ko po sa inyo, with all sincerity, I studied the Word. I prayed hard for it. I read it, hindi lang once, para may turo sa inyo. So, ang panahon po natin, kailangan po, we must learn how to endure sound doctrine. Not just salvation. Dahil, alam naman natin, palangit tayo, wala na tayong problema doon. But what about our daily lives? Ang araw-araw natin. What about our attitude towards problems, towards sin? What about our mental attitude sa mga problema? Hindi ka na makatulog, warrior ka kasi. Sa halip na magtiwala ka sa Panginoon at makinig ka ng mga good music at masabi mo, oh, wow, ang sarap mo talaga, Panginoon. You know, enjoyment with the Lord is a command. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Delight yourself in the Lord. It's a command. Okay? And if you are not enjoying the Lord, anong ibig sabihin yan? May problema. Tutulungan po tayo ng Panginoon, learning to stand alone with God in these last days. Baka, padaanin tayo ng Panginoon sa beginning of sorrows. Wala ka nang matatawag doon na mama, papa. Ikaw na lang. At ang persecutor mo, of course, ang Diyos. Will you yield? O kung ngayon pa man, masabi mo, Lord, kahit na dumating yan, kahit na ako na lang mag-isa, ang tatayo sa katotohanan, okay lang, Panginoon. Total kasama kita. Yun ang kailangan po natin.